dapat po maging safe space ang internet at digital platforms para sa kanila. Dapat protektahan natin ang kanilang karapatan. At bilang chairman po ng Committee on Youth and on Sports, no, talagang nakakabahala tong mga nangyayari sa ating mga kabataan ngayon. Sabi ko nga, parati kong sinasabi sa mga kabataan na dapat po ma-hook na lang sila sa sports kaysa ma-hook sa social media. First of all, I would like to thank the chairperson for immediately convening this hearing. Madam Chair, just to make a statement on the previous topic na nasubaybayan ko kasi kanina, I am deeply saddened and profoundly disturbed by another shooting incident inside one of our schools, this time at the campus of Ateneo, the Zamboanga High School. Nakakalungkot dahil ayon sa reports, last month ago, nagkaroon po ng active shooter exercise dito sa Ateneo de Zamboanga. At ngayon sila pa ang naging biktima ng shooting. Ako rin po bilang isang Mindanaoan at bilang chairperson ng Committee on Youth at taos-puso po akong nakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi, sa mga sugatan at sa buong komunidad na lubhang naapektuhan ng trahedyang ito. Madam Chair, this is already the second fatal shooting in our country in less than 2 months. The shooting in Tacloban was already alarming. Ngayon naman isa namang paaralan ang nabalot ng takot at pagluluksa. Nakaka-trauma po ito sa mga estudyante. Hindi lang po sa mga estudyante, pati po sa ating mga mga magulang, apektado tayo dito. These heartbreaking tragedies are warning signs that demand our immediate attention. They expose deeper gaps in school safety, child protection, mental health, and responsible firearm ownership. These are gaps that we can no longer afford to ignore. Madam Chair, ano na po ba ang nangyayari sa ating mga paaralan? Paano po umabot sa ganitong punto na ang mga paaralan na dapat ay lugar ng pagkatuto, pangarap at pag-asa ng ating mga kabataan ay nagiging lugar ng takot at karahasan? Ano po ba ang kinakaharap ng ating mga kabataan? Ako po ay naniniwala na ang kabataan po ang kinabukasan ng ating bayan. At lalong-lalo na tayo dito sa Senado, pinaglalaban natin ang kanilang edukasyon. Yun naman po ang pundasyon ng lahat ng ating kabataan. Dala-dala nila yan hanggang sa pagtanda. Kailangan po silang dumaan sa pag-aaral. Kaya dapat ligtas po ito mga paaralang ito.